Noong January 30, nagkaroon ng balita sa ating mga local TV network na magkakaroon tayo ng expanded act for solo parents. Wow. Kasama na rin dito yung mga benefits. Sino-sino nga ba ang affected dito sa bagong Republic Act na to? Ano pa nga ba ang mga benefits ng bagong expanded solo parent act? What's up mga kamanyakol? Yo, welcome na naman sa panibagong episode na tapalakayin ng mga kalalakihan. Napakagandang balita ito para sa mga solo parents natin. Base po ito sa balita na ating napanood. At a public briefing on Tuesday, Secretary General Reddy Guzman said the Republic Act 11861, paki-search po yan, or the Expanded Solo Parents Welfare Act has expanded and increased the benefits granted to solo parents. Napakaganda. Yan. I-search nyo dyan para mapatunayan nyo na tama po yung mga sinasabi namin. Yan. Napakagandang napakagandang tatalakayin natin dito. Dahil marami mga umaasa ng mga solo parents o yung mga kamag-anak na naiwan sa kanila yung mga bata. Di ba? O, ito, una-una. Sino-sino na ngayon yung kinukonsider na solo parent under sa Expanded Solo Parent Act? Yung mga iniwan ng asawa at hindi pinanagutan kasi walang Ay! Yung mga asawa na iniwan. Napakagandang programa to kasi unang-una, yung benepisyo na makukuha mismo ng solo parent na yun ay magagamit doon sa mga bata. Sino-sino nga ba yung mga affected ng bagong Republic Act na to? To be more specific tayo, a spouse or any member of the family or a guardian of the child or children of an overseas Filipino worker provided by the OFW belongs to a group of low semi-skilled workers and has been away for uninterrupted period of 12 months. Ibig sabihin, consistently, hindi umuwi within 12 months prior of the program. So, kung sino man yung taong napaglagakan niya ng kanyang anak, yun may ikukonsider na pasok na under sa Solo Parent Act na to. So, halimbawa, tsuhin o lolo Tsahin, kapatid niya, kahit tambay. At eto pa, yung hindi mga kasal na magulang, pasok pa rin dito sa programa na to. Any relative na 4th civil degree of consanguinity, tuhin, tsahin, lolo, lola, kahit sa kakanununuan pa nila, or any guardian. Kanununuan. Hindi! Or any guardian na pinag-iwanan doon sa mga bata. Hanggang sa ika-4 na degree ng inyong lahi. Parang gano'n. Yeah. Parang ang sakit naman ng unang sinabi ni Papa Dudut. Yeah. Unmarried parent who keeps the rears of child. Parang inanakan lang pero hindi ginawa. Pero ako hindi pa kasi ko kasal pero siyempre pinapanindigan ko. Kaya hindi ko maipo-consider yung sarili ko na kasama ako dyan sa solo parents na yan. Kasi hindi ako umaasa kasi ayoko masira pamilya. Tama. Pero na lang kung makabuntis ka ng bago. Hindi. Ay, minsan naglakad si Papa Dudut. Pumunta kami ng Araneta Coliseum. Paglakad ni Papa Dudut, pagpasok niyang ganun, sigawan yung mga tao, Daddy! 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 Any legal guardian, kung nag-ampon ka, foster parent or adoptive parents are also qualified para dito sa solo parent na bago na to. Meron pa! A pregnant woman who provides solo parental care. So kahit support to the unborn. Kahit hindi pa nalalabas. Ang pinakamaganda niyan, napakagandang lalaki namin. Ama! Ang unang benepisyo niyan, syempre, financial aid and medication. Apirahan! Kaching! Kaching! Yung mga nag-earn ng minimum wage pababa, makakatanggap ng 1,000 subsidy monthly at 10% discount for medicines. Wow! Para to sa mga low-income solo parents na may anak na 6 years old pababa. Ang sabi pa dito ay lahat ng mga solo parent ay automatic na i-enroll sa PhilHealth. Wow, sobrang lupit niyan. Lupit! Palakpakan. Tapos sasabihin nyo, walang nangyayaring maganda sa Pilipinas. Yan, meron! Basta magbuntis kayo! Bunyata! Membership for working and non-working. Expenses will be covered by the national government and be held in any bracket. Ay! Non-working kasama! Nice move!
marami na magiging tamad niyan. The government also provides scholarships for their children. Instead of 21 years old, solo parents are eligible to receive these benefits until their children turn 22 years old. Ang ginawa ng gobyerno dito ay hindi lang nila in-expand, parang nagdagdag talaga sila ng panibagong panukalang batas para sa mga solo parent. Hindi lang basta expansion to. Napakagandang balita para sa mga solo parent. Ang sabi nun sa interview kay De Guzman, yung panganay na anak ng solo parents, may full scholarship. Mula mag-start ng pag-aaral hanggang dulo yan. Wala kang gagastusin para sa mga solo parent na nabanggit na makakasama na dito sa expanded Republic Act Law na to. Kailangan yung kumuha muna ng solo parent ID. Yan ay dadaan pa sa pagsusuri ng DSWD kung kayo talaga ay eligible na makinabang dito sa mga benepisyo na intended for solo parents. Huwag nating iasa syempre sa gobyerno yung kung ano mang benepisyo pwede natin makuha. Mas maganda pa rin yung meron tayo sariling pusa o pagkilos kung paano natin buhayin yung mga bata. Isip ng gobyerno na kailangan alalayan natin itong mga magulang na to. Kasi hindi biro maging magpalaki ng mga anak na mag-isa ka lang. Hindi tinuturuan ng gobyerno kung paano tayo magiging tamad sa buhay natin. Kumbaga, ito lang yung mga karapatan na maaari natin makuha kung sakali man na kailangan talaga ng tao. Oo. Tamad? Aray! Kung nagustuhan nyo ang impormasyon at video na napanood nyo, Baka na kayo, i-like nyo na yan, i-subscribe nyo na yan, i-share nyo na yan. At syempre, libre-libre po mag-comment po kayo dyan kung ano yung mga nasa loob ninyo at kung ano ang mga gusto nyo sabihin at i-komento po ninyo dyan para mas may matutunan pa kami at baka meron pa kami hindi alam sa balita na to, idagdag nyo dyan para mas maraming makaalam at makaabot ng magandang balita para sa mga solo parents. at meron din kami Facebook at TikTok account. Hanapin nyo lang din The Menu Call. At kung may naisip pa kayo idea na gusto nyo i-cover namin, i-comment nyo lang dyan at gagawa namin ng paraan. And guys, please keep on sharing para mas maraming ma-notify sa ating mga videos or upcoming videos na i-upload para sa mas maraming entertainment at kapupulutan ng aral. Hanggang dito na lang kami. In 3, 2, 1, bye-bye!